magandang balita. Nakahanap na ako ng trabaho sa isang call center agency. Yun lang ay nasa contractualization itong sistema. Pero okay na din yun. Ang mahalaga ma-extra income tayo. Pandagdag na din yun, di ba? Mabuti naman anak ko at nakahanap ka ng trabaho. Tama ka. Pandagdag kita na din yan at Nakakatulong ka pa sa Kuya Tonyo mo sa magastusin sa bahay. Maraming salamat anak ko. Kuya. Alam mo, Kuya, parang mas nagiging mahirap itong buhay natin dahil sa contractualization na yan. Ako maglilimang buwan na ako sa pinagtatrabahuan ko, pero hindi ako sigurado kung makakapag-renew ako ng bagong kontrata o maghahanap na naman ako ng bagong trabaho kumpanya. Ang hirap maging isang masipag at matyagang manggagawa, pero hindi naman nababayaran ng sapat. Binabawian ko ng karapatang makakuha ng mabenepisyo. Oo nga, Kit. Hirap na hirap tayo sa gastusin ngayon. Dito sa bahay, sa pag-aaral ni Ella. Paano kung mawalan tayo ng trabaho? Oo nga, tatatlong taon na sa pinagtatrabahuan ko. Hindi pa rin ako isang regular na manggagawa. Ginagawa ko naman lahat. Pinagbubutihan ko naman pagtatrabaho ko. Ate, kuya, ano pong pinag-uusapan niyo? Wala na po ba kayo ng trabaho? Ano po ang contractualization? Ella, umupo ka. Sasagutin namin ang katanungan mo. Ang contractualization ay isang eksema upang higit na pababain ng sahod ng mga manggagawa, tanggalan ng benepisyo, at tanggalan ng seguridad sa trabaho ang mga manggagawa. Tulad namin na tikit mo, isa kami sa mga manggagawang nasa ilalim ng contractualization. Pero huwag kang mag-alala, Ella. Sisiguraduhin namin mabigyan ka ng sapat na suporta at mabigyan ka ng magandang kinabukasan. Sige na, magpalit ka na doon. Kakain na tayo. Maraming salamat po ate at kuya Kasi kahit sobrang hirap ng buhay ngayon, nagagawa niyo pa rin maibigay sa akin ang aking mga pangangailangan. Hayaan niyo po, pag ako nakapagtapos ng pag-aaral at nagkaroon ng magandang trabaho, ako naman ang susuporta sa inyong dalawa. O diba? Promise ko yan sa inyo. Huwag ka lang bata ha. Sige na, tawagin mo si nanay. Okay po. Nanay, kakain na po na. Kinabukasan, pumasok ang magkakapatid sa paaralan at kani-kanilang trabaho. Pagdating ni Tonyo sa kanyang trabaho at mukhang may ibabalita ang kanilang manager na si Ma'am Laurel. Tonyo, kailangan mo kayo pumirma ng panibagong kontrata. Contractualization policy na natin. Pero ma'am, matagal na kami nagtatrabaho dito. Ako nga, magtatatlong taon na. Di ba dapat regular na kami? Pasensya na, Tonyo. Kailangan namin ito para sa kita ng kumpanya. Ma'am, ang hirap ng buhay ngayon. May pinapakaral pa akong kapatid at binubuhay na ina. Mamahal na mga gastusin pero hindi sapat ang kinikita namin. Pasensya ka na talaga. Kailangan ng kumpanya na bumawi matapos maluwi. Sige, una na ako. Balik na lang ako mamaya kasama ang pipirmahan niya. Pagkahapon at sa trabaho naman ni Kit, ay kinausap siya ng kanilang manager. Lumapit ito na tila may seryosong sasabihin. Miss Alonzo, mag-usap tayo sa labas. Sige po, ma'am. Ma'am Santos. Miss Alonzo, ngayon ay ikalimang buwan mo na rito sa Swift Talk Connect. At nais kong ipabatid sa iyo na isa ka sa mga napili ng boss natin na hindi i-renew ang kontrata matapos ang takbang panahon na pinagkasunduan niyo sa unang kontrata mo. Pasensya na, ngunit huling linggo muna dito. Ma'am, naging maganda naman ang serbisyo ko dito. Naging maganda rin ang pakikisama ko, hindi lamang sa mga kliyente, pati na rin sa mga kasamahan ko. Bakit isa po ako sa matatanggalan ng trabaho, naging maganda naman ang serbisyo ko? Pasensya na iha, ngunit ito ang polisiya natin. Kailangan gawin ito ng kumpanya para makaiwas sa ibang gastusin tulad ng separation pay, SSS, PhilHealth at iba pa. Pero ma'am, hindi po ba karapat-dapat naman po talaga kami makakuha ng mga benepisyo maliban sa sahod? Ma'am, ang hirap ng buhay ngayon. Nagmamakaawa ako, ma'am. Ako na lang mismo kakausap sa boss natin. Basta iha, ito ang naisip parating sa iyo ng boss natin. Marami pa namang ibang kumpanya na maaaring pag-aplayan. O siya, sige, uuna na ako. Alasin ko na kasi. Makikita na ang ganitong issue sa paggawa ay nagdudulot ng stress sa ating manggagawa, lalo na sa panahon ngayon na matataas ang gastusin at hindi maiwasang mamroblema ng mga hamong pinansyal.